Ang directive po natin dun sa mga regional commanders natin, going to the station commanders, I want them to go down. No violence. We use all the means na pahinto po natin lahat ng violence. Walang dapat na killings. Make sure na talagang it will be the honest, orderly, and peaceful election for this midterm 2025. Kaya sabi ko nga lahat ng mga pulis natin, bababa. 5 araw bago ang halalan, all systems go na ang Philippine National Police sa inihandang seguridad sa Lunes, May 12. Ayon kay PNP Chief, Police General Romel Francisco Marbil, bukas na i-deploy ang mga pulis sa iba't ibang lugar sa bansa, lalo na ang dagdag puwersa sa Bangsamoro Autonomous Region at Abra, kung saan may namomonitor na mainit na labanan ng politika. 100% na po kami kompleto po. Andito lang po, we are just showing you how prepared we are. But 100% na po kami, we are prepared for the election. Kaya nga, yung last time, yung ano po namin is we're helping COMELEC transport po yung ACM nila. From 5, ano po, kasi ang hindi pa yung tinutulungan namin yung COMELEC, transportation po ng mga gamit nila. That's right now, we have to protect po yung mga ACM nila. Yun po yung trabaho po ng pulis ngayon. So 100% po kami, nandito po yung mga tao namin sa ground. Bagamat wala aniya silang namomonitor na banta para sa kaligtasan ng eleksyon, itinaas na sa mahigit 163,000 ang pulis na i-deploy sa ground mula sa mahigit 120,000. Target kasi aniya nila ang zero violence sa araw ng halalan. Papanagutin din ni Chief PNP ang mga ground commanders sa lugar na may insidente ng karahasan sa araw ng eleksyon. Sabi ko nga, ang consequence ito, we will be filing cases. Hindi po matatapos yung election sa amin. By May 12, there will be reckoning for people who will not in any way hindi effective dun sa implementation ng gusto nating no violence. Especially yung dapat sila nandun sa baba. We'll be stricter on sa checkpoints and choke points. Maramdaman nyo po, mas stricto po kami. 3 days before election, mahirapan movement. And especially, ang guidance ko po, bantayan po natin yung mga ports natin because people will be going to go to election. Kaugnay nito, muling pinagana ng PNP ang kanilang National and Regional Election Monitoring and Action Centers para sa real-time monitoring ng mga nangyayari sa ground. Aktibo din ang mga pulis na sasagot sa kanilang 911 hotline. Pinakita lang po namin ngayon, bakit po kami na it will become a real time. Gusto namin real time kung ano nangyayari sa ibaba. Makikita namin, ma-actionan namin. Magkakaroon po tayo ng Regional Election Monitoring Media Action Center para hindi lang po kami. Pag kami mga reports coming from outside, dapat inform po yung media right away. Yun po yung gusto natin. Not only us, but all the people, especially mga media, so you can broadcast po kung ano nangyayari sa ating bansa. Nagbabala din ng PNP, nakakasuhan ang mga magsasagawa ng prank calls sa 911. Any phone calls po, once you make a prank call, namomonitor po, nalalagay po sa amin yung mga telephone nyo, nare-register po, baka hindi nyo alam, and we can locate, asap ko tumatawag. Yun po yung kagandahan po ng system namin. Once you make a call, we know where you're making our call and your phone is re-register po sa system namin. And we can file anytime for you ng case po natin. Pag kami nag-phone call at niloloko nyo po kami, we will file a case against you. Pinakamaba po yung unjust vexation, panloloko. Ang Philippine National Police ay naka-full alert na simula pa noong May 3. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.